Hi guys! So for today's video is, ang vlog natin ay Q&A with me! So may ginawang question yung mga pamangkin ko. So tatry natin sagutin isa-isa ang kanyang mga tanong. So ano pang hinihintay natin? Let's go! First question. Ano ang naging routine mo sa maghapon simula pagising? Sasagutin. Ako, ang routine ko maghapon pagkagising. Kasi ako may work ako sa gabi. So, pag uwi ko ng madaling araw ng 5:30, nag-skincare muna ako yan bago ako matulog. So, pagka gising ko, papasok na naman ako. So, paulit-ulit lang din yung ginagawa kong routine. Skincare, tulog, skincare, tulog. Question number 2. Ano ang pinaka-highlight ng araw mo ngayon? Ako, pinaka-highlights ng araw ko ngayon, wala, normal lang. Kasi tulog lang naman ako ng tulog kasi nga pagod sa puyat sa trabaho. Question number 3. May bago ka bang kinahihiligan na kumain ng oras mo? Like, meron kang na time sa mo, na gastos mo. Yung may pinagkaabalahan ka imbis na dapat gagawin mo. So, syempre, bilang isang content creator at nagsisimula ako bilang content creator, di ba? So, ang pinagkakaabalahan ko at umuubos talaga ng oras ko, guys, ang pag-e-edit ng vlog. So, doon talaga ako gumagastos rin kasi may bayad yung ibang team or may bayad yung ibang para magamit mo as a filter or effect sa mga vlog mo. So, yun talagang umuubos sa akin. Halos bago ako matulog, bago ako pumasok ng trabaho ko, mini-make sure ko may pang-upload ako ng 12 AM ng madaling araw. Question number 4. Saan ka madalas tumambay pag wala kang trabaho? So, ang madalas kong tambayan pag wala akong trabaho is kung hindi sa coffee shop, shout out Hungry Bar, alam niyo yan, lagi ako nandyan. Bukod dun sa Hungry Bar, meron din sa best friend ko, dun din ako tumatambay sa kanila kasi nga, minsan lang din kami magkita. And ang pinaka-tinatambayan ko talaga, ang Hungry Bar. Shout out! 5. Anong huling na-discover mo sa sarili mo at nagustuhan mo ng sobra? Ayun nga, ang na-discover ko sa sarili ko, yun nga, magaling pala ako sa editing skills. Hindi naman sa super magaling. Siyempre, nasa basic, pa lang naman tayo ng pag-edit. Pero masasabi ko dati akala ko kasi, hindi ko kaya. Tapos nung sinubukan ko na pala, nakahiligan ko na siya hanggang sa unti-unti na ako natuto. And yun yung na-discover ko ngayon sa aking skills na magaling pala ako mag-edit. Number 6. Kamusta ang trabaho mo? Anong pinaka-busy na part netong nagdaan na linggo? Ako, sa trabaho, ang pinaka-busy nangyari. Siguro wala naman kasi sa work ko, sa mga hindi po nakakaalam, ang work ko lang po, nakaupo lang po ako magdamag. Kine-check ko lang po yung mga tao sa paligid ko. And yun lang po, pa-cellphone lang din ako sa trabaho. And yun lang po talaga ang trabaho ko. Umupo lang, mag-observe sa mga tao tuwing madaling araw. So, hulaan nyo na lang kung anong trabaho ko. Number 7. Anong paborito mong paraan para mag-relax pagtas ng mahabang araw? Ang pinaka ko mag-relax is yung umuwi sa bahay ng lola ko kasi andun yung mga pamangkin ko. Siyempre, iba pa rin yung kasama mo yung family mo or nakikita mo yung mga pamangkin mo makukulit, manghihiram sa inyo ng cellphone kasi maglalaro sila. Then, yung pamangkin kong maliit na si Tina, shout out Tina, na laging humahabol sa amin, tapos yayakapin ka.
nakaka-relax siya for me na makabanding mo ang pamilya mo. Number 8. Kamusta ka on-cam and off-cam? Ayoko sabihin. Ano, Kamusta ka lang? ayos lang pero siguro ano lang. Sakto-sakto lang. Iba pa rin ako off-cam. Baliw ako sa social media pero off-cam. Baliw naman ako pero syempre minsan may mga problema, di ba? Number 9. Anong pinakamalaking pagbabago sa sarili mo na napansin mo? Ako, di lang mental health or physical, siguro ang ang tingin kong nagbago sa akin is yung yung pagiging matured ko as a tao. Hindi, ang pagiging matured ko kasi ngayon mas nararamdaman ko na yung stress na dati akala ko pag tumanda ka okay na, ayun pala pag tumanda ka mas le-level din yung stress mo sa buhay. Number 10. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo ng sobra-sobra? Ay, ang nagpapasaya talaga sa akin ng sobra-sobra guys is ang pagbili ng mga perfume. Sa mga nakakilala sa akin, alam niyong sobrang hilig ko sa pabango. Guys, every time na makakakita ko ng pabango, like makakabili ako ng pabango, feeling ko nasa langit ako, heaven talaga siya for me. Kasi gustong-gusto ko kasi lagi na mabango ako, lagi akong nasasabihan ng tao na ang bango ko. Kaya yun yung pinaka the best talaga. Ito. Number 11. Meron ka bang goal o pangarap na sinusubukan mong abutin? Siyempre naman, lahat naman tayo may pangarap na gusto matupad, di ba? Ako bilang isang content creator, siyempre, bukod sa gusto ko ding umangat tong views ko or followers ko, gusto ko rin maabot yung pangarap ko na makapagtapos na rin ako ng college. Siyempre, mahirap pa din yung wala kang pinag-aralan. And gusto ko din talaga makatapos ng pag-aaral in the future. Pero now, focus muna ako sa work ko and marami pa naman time para sa pag-aaral. Number 12. Paano mo hinaharap ang mga araw na pakiramdam mo ay mabigat? Ano lang, naharap ko siya. Every time kasi na guys, kung sino nakakaalam ng 11-11 every night, tuwing 11-11 kasi nagpe-pray ako kay God na lahat ng problema, lahat ng stress is sana mawala. Ganun siya. Ganun lang ang ginagawa ko para maharap yung mga pagsubok sa buhay ko. Na nagpe-pray lang ako na maging okay. Kaya mag-pray kayo tuwing 11-11. Number 13. Ano ang isang bagay na natutunan mo tungkol sa sarili mo nitong mga nakarang araw? Ako, natutunan ko sa sarili ko, siguro, wag masyadong maluho. I mean, hindi naman ako maluhong tao. Kumbaga, wag akong magsayang ng pera. Kasi ugali ko, bili ako ng bili pag may pera ako. And, pagdating ng kinabukasan, wala na akong pera. So, yun yung nag sa isip ko na pag may pera ako, mas okay na mag-ipon kaysa gastusin agad ng isahang gastos lang. Tapos, end of the day, walang matitira sa'yo. Ito ang question na pinaka-intense ha. Number 14. Kapag naaalala mo ang ex mo, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Pag naaalala ko, sino sa mga ex ko? Di ba marami kang ex? Siguro yung pinakauna. Sige. Ang pinaka naaalala ko talaga sa mga ex ko, which is right now, kung napapansin nyo, is, kung naaalala nyo,
Summer Bless ngayon, 2026. And yung ex ko before, kasi first concert naming dalawa is dinala ko siya sa Philippine Arena. And yun yung pinaka araw. Okay. Number 15. Meron ka bang lesson na natutunan mula naging karelasyon mo siya? Siyempre naman, meron ako mga lesson na natutunan about sa kanya na which is hindi ko ginawa. Pero masaya naman ako at hindi ko pinagsisihan lahat ng effort na ginawa ko sa kanya. Is, yun yung binigay ko lahat. Wala akong tinara sa sarili ko. As in, zero. At saka naging obsessed ako sa kanya. Which is, mali naman. Dapat 50-50 lang. Huwag kang magiging obsessed sa kanya. Kasi, end of the day, ikaw at ikaw din yung masasaktan. Kaya kayo, huwag kayong tanga-tanga. Okay, number 16. Meron bang mga bagay na sana ay nasabi mo sa kanya noon pa? Siyempre, na may mga bagay pa din na dapat nasabi ko sa kanya before na dapat nasabi ko bago kami naghiwalay. And now, I'm happy naman sa mga bagay na na-achieve niya ngayon. And masaya ako para sa kanya. Sana makita niya na rin yung future niya and hindi siya saktan. Number 17. Anong tingin mo sa naging ending nyo? May mga what ifs ka pa rin ba? May mga what if ako. Siyempre, meron. Every time na maaalala ko na gantong araw, sasabihin ko sa inyo guys, until now, meron pa rin talaga akong say or iniisip ko pa rin siya minsan na sana hindi na lang kami nag-break. Kasi super lahat ng bagay na first time kong maranasan is sa kanya ko na-experience yun. And araw-araw or every time na may isip ko siya, may what if pa rin ako sa kanya na what if di kami naghiwalay. And yun, sana kami pa, diba? Pero tanggap ko na ngayon. Okay. Number 18. Sa tingin mo, ano ang pinakamalaking pagkakamali ninyong dalawa na dapat hindi na maulit? Ako, aaminin ko na may mali rin ako sa relationship namin before na masyado ko siyang hinigpitan, which is mali. Dapat pala sa relasyon is hayaan mo lang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. And alam niya naman siguro yung limitation niya as a jowa mo. Eh, ako kasi that time is bata pa kami. So, immature pa yung isip namin. Hindi pa namin alam kung paano i-handle yung relationship. Siguro yun yung pinaka ko sa kanya. Number 19. Kung sakaling magkita kayo at magkausap kayo, handa ka bang maging kaibigan mo siya? Oo naman. Siyempre. Kasi before naman na yun ang nangyari sa amin is napatawad ko na siya. And sabi ko nga sa sarili ko, pag nagkita kami and tagpul ulit yung landas namin dalawa, mas pipiliin kong magpatawad at mas pipiliin ko pa rin na kausapin siya. And masabi ko din yung say ko before kasi wala kami closure dalawa. And last, naka-move on ka na ba talaga? Yes, nakamove na po ako after 3 years till now. Wala na pong pagmamahal na nararamdaman. May mga what if lang pero yung love ko sa kanya is wala na po talaga, zero na. And siguro kung darating yung time na mag-uusap kami dalawa, siguro as a friend pwede, pero yung mararamdaman ko deep inside, wala na. And yun lang guys. So guys, yun lang ang mga tanong for today's video. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, share, and subscribe. Click the notification bell for more upcoming uploads video. Yun lang. Bye!